Nangangambang ilang election watchdog na ang malawakang brownout kahapon baka maulit sa araw ng eleksyon. Pero pagtiyak ng COMELEC, meron na silang contingency plan. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Patapos na ang regular press briefing sa Malacanang nang biglang namatay ang mga ilaw. Ang brownout na ito naranasan sa maraming lugar sa Luzon. Maraming lugar din sa Metro Manila ang apektado. Kabilang LRT Lines 1 at 2 na nagdeklara pa nga ng code red hanggang maibalik sa normalang operasyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaproblema sa Batangas-Calaca Line dahilan upang mag-trip ang Ilihan Power Plant bandang alas 2 ng hapon. Ang problema sa Ilihan, nagdulot ng kakulangan ng boltahe ng kuryente ayon naman sa Department of Energy. Dito na raw nadamay ang 4 na iba pang plantang konektado sa grid. Ang resulta, halos kalahati ng Luzon walang kuryente. Apektado ang kalahati sa mga customer ng Meralco at ng iba pang power distributor. We're still trying to find out. We're coordinating with NGCP kung ano nangyari dito. Okay, as soon as but the initial suspicion is that a 600 megawatt plant na low voltage and it affected other plants. Isinantabi naman ng DOE ang inalang may kinalaman sa eleksyon na nangyari. Gayunman, hindi maaalis ang pangamba ng mga election watchdog. Yung mga nangyari kasi sa mga machine na may aberya, nagkaroon ng tinatawag natin ng voluntary disenfranchisement. Pero pagpapanatag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., may mga contingency plan sila. Ang mga PICOS machine, may mga bateryang tatagal ng hindi bababa sa 12 oras. Ang Meralco naman, may naka-standby ring mahigit 200 generator set at mga tauhan na magkukumpuni sa mga lugar na maaapektuhan muli ng brownout. Kahit nga sa Mindanao na nakararanas ng hanggang 6 na oras na rotating brownout kada araw, may mga gagamitin ng modular generator set na magbibigay ng dagdag na supply ng kuryente sa Lunes. Ayon sa palasyo, humingi na raw ang Pangulo sa Energy Department ng mga update sa brownout, sabay pagtitiyak na may sapat na kuryente para sa darating na eleksyon. Bernadette Reyes, GMA News.